Hi guys! Welcome back to another vlog again! Andito tayo ngayon sa liquor store na naman, of course, kasi nagtatrabaho tayo dito. Hello! How are you? Oh, good, good. Thank you. Saglit lang guys. You never know. Which one? Cool ones. Yeah. Next week again. Oh, hi. Good, thank you. And you? Do you need a bag? Okay. You want me to take like that? No It's offense. okay. No worries. Just tell them, hey, I got a JD tonight. 57.45, please. Yes. So you off tomorrow? No, I have my daughter's birthday Oh, today. okay. So I'm I'm working. She's like with her friends somewhere she playing. okay. Yeah. Now 2 3 weeks they coming home. I Nice. just Perfect. So ngayon, Friday ngayon dito, mukhang busy. Tapos, ang ginagawa ko ngayon ay magsusulat na naman ako ng order para Tuesday. Kasi, wala ako dito ng Tuesday. So, may customer na naman na darating. So, magsulat lang ako ng mga kung anong kailangan dito sa store. Tapos, i-feed ko mamaya sa system para sa Tuesday, review na lang kung kung kailangan ba talaga or hindi. So, ang nililista lang ay yung yung moving na product talaga, yung pinaka-importante. So, dahan-dahan ko lang sinusulat while tumitingin doon sa pinto. Kasi baka may papasok, gano'n. So, multitasking guys. Gano'n siya. I want a Moscato, but this one is Sauvignon Blanc. There's one here. The Moscato. Yeah. There's the Barefoot Moscato. Cheap. Okay. Could you have your ID with you, please? Oh, I went to the other liquor store just because it was closer. I couldn't believe how rude he was. What happened? Well, he was just, I grabbed a bottle, it was priced wrong, and Thank you he so was much. just, I thought, I will never go back. I will never, it was just awful. Oh. I've never had a bad experience buying a bottle of wine before. Oh no. But that's okay, I'd rather drive here for this one then. Do you Lesson live in learned. this area? Yeah, we're just in the trailer park. Oh, okay. So, Which liquor store you went? the one by, is it Circle K? Or Or the convenience store. over there? Yeah. I was so shocked. Sorry about that. Now I know to come here instead. Yeah. Well, thank you for Thanks. coming. We'll see you again. Thank you. Happy weekend. Happy See you later. So, dapat talaga mabait ka sa mga customer. Tingnan mo siya. Pumunta daw siya sa kabilang liquor store. Ngayon, naghanap siya ng wine. Bastos daw yung cashier na nandoon. Kaya hindi na daw siya babalik doon. Kaya ngayon na nahanap daw niya dito. So, dito na daw siya bibili. O, di ba? Dapat maayos ka talaga sa customer. Customer service talaga.
Ayusin mo talaga. Kasi minsan, no, may mga customer na, ano na sila, iniinsulto ka. May mga customer na masama din yung ugali. Pero hanggat kaya mo namang pagpasensyahan, kasi di rin natin alam, di ba, kung may mga pinagdaanan sila. Dapat maging mabait. Pero if ever, below the belt na talaga, tapos, pag wala ka rin sa mood, di ba? Or wala kang baon na pasensya sa araw na yun, hindi naman salpukan talaga kayo, pero as much as possible, calm down. Breathe. Tapos isipin mo lang na may pinagdadaanan sila. Kasi hindi natin alam, di ba? So, yun lang. Pero pag below the belt, ay, salpukan akong salpukan. Dora bells! Ganon! Away agad. Pero siya, sabi niya, rude daw yung cashier doon sa may kabilang liquor store. So, hindi na daw siya babalik doon. Nag-ask lang, nagtingin lang naman daw siya ng wine. Tapos parang pinaghinalaan siya. Ganun. So, hindi rin naman maganda yun. Okay lang naman, okay, manghinala ka. Pero, hindi naman yung sobrang obvious na nakaka-insulto ka na. Kasi, what if ganun lang yung postura, ganun lang yung appearance niya, pero hindi naman siya masamang tao, ganun, di ba? So, pwede namang magbantay ka, pero hindi yung super obvious na nakaka-insulto ka rin sa customer mo, kasi hindi rin yun maganda. So, yun. So, ako magpapatuloy ako sa pagsusulat ngayon dito ng aking order. So, yung customer kasi pasulpot-sulpot sila. Pero, kung hindi man sila dagsaan, malalaking quantity yung binibili nila, malalaki. Kasi Friday ngayon dito, yung iba nagsahod. Ay, sahod talaga kasi ngayon 16. Oo, 16. So sahod nila ngayon Friday pa, o di ba? So busy talaga siya. Sana all may mga sahod, sana all may mga pera, sana all. sana all muna tayo kasi wala pa tayong sahod. Baka bukas pa. Fingers crossed. Also guys, pag mag-ask ng ID sa customer, dapat yung malumanay din, yung hindi parang nakaka-insulto din, hindi yung parang nakakalamang. Ganun ba? May I borrow your ID? Ganun. Tapos, hawakan mo talaga, tas i-feel mo, ganun. Tapos, pag sasabihin nila, why would you need your ID? Mag-ano ka lang, char-char ka na lang na, oh, because you look young to me. You look like 17 to me. Ganon. I-char mo lang yan sila. Pag hindi madala, sabihin mo lang, oh, because it is the policy of AGLC. Ganon. According to the law. Oh, ganon. Ganon lang mga banat para wala ni silang masabi. Ganon yun. Diba? Gamitin mo na yung law. Oh, diba? Law. Good. It's busy today. Friday, payday, and yes. How about you? You know, living the dream, going to work, and How was the holiday? The Christmas, the New Year. Cole was here. I asked him. oh, I know. He said, yeah, it was good. Your mom? Yeah, my mom went to my grandma. Yeah, no, it's Busy. quiet for us. Yeah. 'Cause we don't really talk to most of our family. Yeah. So it makes it like our Christmas list went from like this to whoop. It's only like maybe three people. I said to other people, I'm like, follow me for better advice. So I was like, because let me tell you, I said it totally saves you at Christmas time. It was like, don't talk to your family. It's fine. Better, yeah? There's a peace. Oh, yeah. Yeah, that's good. So, but yeah, other than that, no, I just go to the gym every night and for like 2 hours. Wow. Yeah. I wish I could do that. It's about like, you know, it's a time management. I don't have a life. That's why. No. And I don't have children. But Yeah, Cole. I have one, but he's pretty He's, self-sufficient. yeah. He's very independent. I hope so. I hope so. Jesus, there's something wrong. So ngayon, mag-feed na ako ng mga sinulat kong order. Actually, hindi ko pa natapos lahat kasi ayaw kong pumasok doon sa cooler. Sobrang lamig. Tapos, yung suot ko manipis. Kaya hindi ko kaya, guys. Hindi ko kayang pumasok doon sa loob. Bukas ko na lang siguro yun. Pero at least ito, ma-feed ko na siya sa system. Para bukas, hindi na masyado, hindi na masyadong maraming gagawin. So, doon na lang sa cooler banda yung pending. So, well, anyway,
May mga nagtatanong kasi kung paano ba pumasok as a liquor store cashier dito sa Alberta. Guys, yung pagiging cashier dito sa liquor store, hindi yun basta-basta na-hire ka na, trabaho ka na agad. Hindi po. So, before ka maging ganap na Randy? I'm vlogging, Randy. Oh, hi! Hi. Say, how are you? Say, how are you? How are you, Randy, today? See? A small monster. Yeah, yeah. Yeah, right? That's Randy, my buddy. So, you know, me and Randy, we are tandem here. So, so how's Bodom's, Randy? Nah, not very busy. No? There's a couple of people, Yeah. but nothing crazy. Here too. Oh. You know what I did? I'm just writing whatever's outside. I don't like to go inside the cooler. It's very cold, Randy. Though I already switched it Yeah. off. Itong si Randy talaga disturbo. Pero si Randy, alam mo, mabait yun. Taga sa kabila yun siya. So, pupunta yan siya dito pag wala siyang kausap doon or tapos na yung trabaho niya, pupunta siya, chit-chat, ganun. So, mas okay din sa akin na pagpupunta dito si Randy kasi nga, may bodyguard ako dito, di ba? So, kung ano man, may mga masamang tao na may balak, so, magdadalawang isip sila kasi may kasama ako dito. So, well, anyway, yung pagiging liquor store cashier dito sa Alberta ay hindi po na na-hire ka, pasok ka na agad, start ka na trabaho, hindi po. So, pag once ma-hire ka na, may training pa. So, i-train ka sa store kung paano mag-cashiering, paano mag-receive ng delivery, paano bantayan ang store. So, yung mga ganun, yung mga ginagawa ng isang cashier, multitasking guys dito. So, syempre, kaya nga gusto din ng mga employer yung mga kabayan, mga Pilipino, kasi nga may effort, may common sense, tapos hindi na ba nagpapasabi, ginagawa na lang kung anong nararapat, ganun, malinis ang store, mabango, ganun yun. And then, after that, once matapos na yung training mo, mag-take ka ng ProServe license to sell alcohol. Yun na yung AGLC. So, mag-take ka na tinatawag nila yun na ProServe. So, pag ay magtrabaho ka rin sa cannabis, ganun din, dapat ka rin mag-take ng AGLC or ProServe. So, yun. Punta ka lang doon sa website ng AGLC, tapos i-type mo lang doon na ProServe liquor store, ganun. So, lalabas na yun. And then, may bayad din yun. May $25 at ang bayad nun or less, nakalimutan ko na. Kasi, yung yung license mo is good for 5 years, yung ProServe mo. So, ngayon, magbayad ka and then after that, may reviewer sila doon. So, papareviewin ka. Yung mga scenario lang na kung ganitong scenario, anong gawin mo, anong age, ang pwede. Yung mga ganun na scenario mayroon. So, review ka muna, review. Tapos, after nun, saka ka na mag-exam. So, same pa rin sa website na yon. So, mag-exam ka na. And then, may 3 atang take. Pag hindi mo napasa sa 3 take, magbayad ka na naman uli. So, mahaba talaga. So, laan ka talaga ng oras para doon sa ProServe mo, para magkaroon ka ng lisensya. Kasi, pag wala kang lisensya, hindi ka pwedeng magtrabaho sa liquor store or sa cannabis, yung nagsiserve ka ng alcohol or nagsiserve ka ng marijuana. So, kailangan mong magkaroon ng ProServe. Kasi nga, yung mga AGLC pumapasok dito. Ang pagpasok ng AGLC dito, ang una nilang hingin sa'yo, yung ID mo, tapos yung ProServe mo. Tapos, yung license ng store. Yung ProServe naman, i-print out mo siya, i-cut mo siya, para lang din siyang ID. So, yung employer or yung liquor store owner, hihingin din niya yun sa'yo, tapos ilagay niya dito. Para if ever darating ang yung AGLC, isahan na lang yung maibigay. So, yun guys, hindi po yun basta-basta na na-hire ka na, trabaho ka na agad, hindi po. So, kailangan kang mag-training, then kumuha ka ng ProServe. So, yun lang naman. Pero madali lang yung exam. Basta, magsulat ka rin, may reviewer naman sila.
sa before ka mag-exam. Madali lang kayo, may mga scenario, may mga story, ganun. Panoorin mo lang, tapos isulat mo kung sinong may mali sa scenario na yun. Yung mga ganun yung nandoon sa AGLC, reviewer. Ganun. Ang pagtatrabaho sa liquor store, guys, ay hindi po kailangan na college graduate ka or something. Hindi po kahit high school level, pwede kang magtrabaho dito. Basta marunong ka sa trabaho at makapasa ka sa ProServe or mayroon kang ProServe na tinatawag nilang a license to sell booze or alcohol, ganun. Yun yung ProServe. So, if ever meron ka nun, okay ka na. Kahit hindi ka college graduate, walang mga ganun-ganun dito sa liquor store, mga cannabis, ganun, 7-Eleven, hindi ganun. Tapos, kaya nga mas easy din dito sa Canada makahanap ng trabaho like Walmart, Superstore, kasi hindi naman yung kailangan yung mga education. Like, unlike sa mga healthcare, yun talaga. Tas mga sa ibang offices, mga administrative job, ganun, kailangan talaga nila yun ng at least naka 2 years ka sa university siguro or may special course ka nun, ganun. Pero pag mga liquor store, cannabis, 7-Eleven, ay mga supermarket, kahit hindi ka high school graduate or kahit hindi ka college level, college graduate, ganun. Pwede ka, kahit high school level ka, pwede kang magtrabaho sa ganitong, field, ganon. Basta ikaw ay 18 years old. Pwede ka nang pumasok ng trabaho sa ganitong establishment like cannabis or liquor store. Basta 18 ka na, pwede ka na. Pasok ka na sa banga, girl. Char. Alam nyo ba guys na dito may mga nag-a-apply, nagsasubmit ng mga resume nila, mga CV nila, tapos yung age nila kay nasa 55 years old, 58 years old. Gusto pa nilang magtrabaho guys. Ito na naman si Amo. Nag-check na naman to kung anong movements ngayong araw. Rafi G, good evening! Sat Sri Akal! Mitikham, Danvad. That's it. How's your day, Ravi J? It was very fantastic. Perfect. Fantastic. Perfect. But Yung mga katrabaho ko before, na mga puti, yung mga age nila ganun, 50, 55, ganun yung mga katrabaho ko before, na wala pang mga Pinoy, wala pang mga kabayan akong kasama, pa lang, mga puti pa yung mga kasamahan ko sa trabaho, ako lang nag-iisang kabayan doon. Tapos, umalis na rin sila kasi, may mga nararamdaman na sa katawan na kayang magbuhat ba ng shipment, kaya umalis na. So yun, dito walang discrimination pagdating sa trabaho as long as able ka sa ina-applyan mo. Bawal din yun i-refuse kasi na nangangailangan trabaho tapos i-refuse mo, able naman siya, mga ganun. So, pero actually depende lang din yun sa sa employer, sa owner or sa hiring manager, ganun. Kung tatanggapin o hindi. Pero ang punto is that kahit ganong age, nag-a-apply pa rin ng trabaho at yung iba naman tinatanggap talaga. Like mga Sobeys, marami dyan Sobeys, Walmart, ganun. Basta able ka, 7-Eleven, basta capable ka pang gumalaw, functioning ka pa, ganun. So, tatanggapin ka talaga, yan dito. Walang mga pinipili, walang discrimination pagdating sa naghahanap ng trabaho, ganun. 9:45 na dito ngayon guys, kaya ako ay mag-ready na para mag-close. 10 PM yung close namin dito. So mag-check lang ako dito sa loob para bukas hindi na masyadong maraming gagawin. So ito naman yung sa loob ng cooler. Tour ko lang kayo saglit. To, ang daming mga inumin guys na hindi ko nakita before sa Pinas. Yan. Ang dami, lalo na yung mga coolers. Ang daming mga coolers. Pero ang gusto ka talagang inumin ay Smirnoff. Masarap yung Smirnoff kasi. Yun.
So, yun. Hintay na lang ako ng oras, 10 p.m. Pupunta din si Amo ngayon dito para magdala ng beer. Kasi may mga beer kami na out of stock na. Pero meron pa doon sa kabilang store. So, I think that's it for today, guys. And thank you for watching. Until tomorrow. Until next time. Char. God bless everyone. Bye!